Pinoy Ori Manhus, Season 2, Episode 9, Ang Totoong Anyo ng Bakunawa. Ang mga impormasyon na inyong maririnig ay batay sa mga pangyayaring tunay na naganap noon, mga kwento ng digmaan, at mga misteryong unti-unting kinalimutan ng iilan. Ngunit ngayon, muli nating bubuksan ang mga pahina ng kasaysayan at alamat sa pamamagitan ng ating Pinoy Twist Manhus. Muling mabubuhay ang alamat sa anyo ng aksyon, pakikipagsapalaran at sakripisyo ng ating mga hunter hero characters. Bago magsimula ang lahat, isang taos-pusong pasasalamat at pagbati ang iniaalay natin para sa ating mga solid na taga-suporta. Shoutout kina Angela Roblox, Chino K3V, Ruel Flores, Montejo Jemmy, Rol Cloma, Rodel Vargas, Kira Sasumi, Laurel Gilonso, Anoling Vlog TV, Alberto Calesura, Albert Parales, Peach Dessert, at Darnick Sombillo. At sa susunod na episode, isusunod naman natin ang iba pa nating mga kamanhus. Sa dami ng nagko-comment, hindi ko man lahat ma-shoutout ngayon. Mag-comment lamang ng pa-shoutout manhus. At sisiguraduhin natin na maisama kayo sa mga susunod na episodes. At syempre, para sa lahat ng solid supporters ng ating Manhus Channel. Maraming salamat. Dahil sa inyo, umabot na tayo sa 600 subscribers. Isang patunay na lumalakas at lumalawak ang ating pamilya dito sa Manhus. Kung nais ninyong idagdag ang inyong pangalan o maging bahagi mismo ng ating kwento, mag-iwan lamang ng komento dahil maaari nating gawing karakter kayo sa mga susunod pang episodes. Muli, isang malaking pasasalamat sa inyong lahat. Ang nakaraan, nagkaroon nga ng digmaan sa langit. Isang labanan na tumagal ng 2 linggo. Ngunit, dahil sa tindi ng lakas ng mga Demon Lord Realms, natalo ang 3 bantay ng tarangkahan at sa pagkasira ng pinto, nabuksan ang daanan at naputol ang mga restrictions na inilagay mismo ng Diyos. Ngayon, naghahanda na ang mga bantay sa ika-2 langit dahil 6 na buwan lamang ang nalalabi bago tuluyang maabot ng mga demonyo ang tarangkahan kung saan nakatago ang tanikala. Isang tanikala na kapag naputol, magbibigay ng kapangyarihan upang buksan ang susi para sa kalayaan ng kanilang Panginoon. Ang pagpapatuloy. Samantala, sa loob ng guild ni Juan, nakumpleto na niya ang 10 hunter na nagmamay-ari ng mga legendary artifact at sa kanilang hanay, 4 na bagong miyembro ang pumasok. Joaquin Bordado, Rank B, isang simpleng pintor na naging hunter dahil sa isang aksidenteng nagbago ng kanyang kapalaran. Sa isang iglap, nasugatan ang kanyang kamay at ang dugo tumalsik sa isang koleksyong binili niya noon. Ang obra ng bayaning pintor na si Juan Luna at pumaloob sa kanyang katawan at naging tattoo. Ang obra na iyon ay walang iba kundi ang Spoliarium, 1,884. Isang napakalaking painting na nilikha sa Madrid. Ipinapakita ang mga bangkay ng mga gladiator na hinihila, papasok sa dilim matapos ang laban sa Coliseum. Isang simbolo ng pang-aapi. Isang larawan ng pagdurusa ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyal na Espanya. At noong 1884, ito ang nagbigay ng unang gintong gantimpala kay Juan Luna sa Exposición Nacional de Bellas Artes sa Madrid. Ngunit ngayon, ang Spoliarium ay hindi lamang pintura. Ito ay naging legendary artifact. At sa pagsasanib ng dugo ni Joaquin, pumasok ito sa kanyang katawan. At mula noon, siya ay naging Joaquin Bordado. Taglay ang kapangyarihang iniaalay, hindi para sa sarili, kundi para sa bayan. Si Heprox del Pilar, isang rank C hunter, isang sharpshooter na magaling sa baril. Taglay ang kapangyarihan at galing na naman mula sa kanyang angkan. Ang kanyang sandata ay ang Mauser Legendary Weapon, isang baril na minanapa mula sa kanyang lolo, ang bayaning tinaguri ang Batang General Gregorio del Pilar.
Si Gregorio del Pilar ay isa sa pinakabatang heneral ng himagsikan. 19 na taong gulang pa lamang nang maging heneral, ngunit kinatatakutan na sa larangan ng labanan. Kilala siya sa husay sa baril at taktika, lalo na sa labanan sa Tirad Pass, kung saan hinarang niya ang mga Amerikano gamit ang kakaunting tao. Matapang, sharpshooter, mandirigmang walang inuurungan. At ang pamana ng kanyang baril, ngayon ay hawak ni Jeff Rox. Kasunod nito ay si Rodel Vargas Dagohoy, isang rank B hunter. Apo ng isang dakilang bayani, magaling sa close combat, taglay ang lakas, liksi, at tibay ng katawan na walang kapantay. Hawak niya ang Dagon Legendary Artifact, isang pamana mula sa kanyang ninunong si Francisco Dagohoy. Si Francisco Sendrijas, na mas kilala bilang Dagohoy, ang namuno ng pinakamahabang pag-aalsa laban sa mga Kastila. Mula 1744 hanggang 1829, tumagal ito ng 85 taon sa Bohol. Sanay sa pakikipaglaban ng mano-mano, sibat at suntukan. Isang mandirigmang galing kabundukan, bihasa sa guerrilla tactics. At ang pangalan niyang Dagohoy ay mula sa salitang dagon sa huyuhoy, isang amuleto ng hangin na nagbibigay ng lakas at tapang. Si Narda Valenzuela, isang rank C hunter. Minana niya ang Satchel Legendary Artifact na pagmamay-ari ng unang bayani na si Pio Valenzuela. Si Pio ay isang doktor at katipunero, malapit na kasama ni Andres Bonifacio. Siya ang nagdala ng lihim na balita kay Rizal sa Dapitan tungkol sa plano ng katipunan. Bilang manggagamot, tumulong din siya sa mga sugatan noong rebolusyon. At sa Bulacan, kinilala siya bilang isang leader at bayaning doktor. Biglang may lumitaw sa harap ng ating bida at nagsalita, "Kompleto mo na ang misyon. Gantimpala, isang susi." Ngunit naguguluhan siya. Dahil noong natapos niya ang kanyang misyon sa Amerika, isang susi rin ang kanyang nakuha. Muling nagsalita ang God System. Bagong misyon. Papasukin ang lahat ng bagong miyembro sa dungeon gamit ang puting susi. Sabihin lamang, Dungeon Activate. Lumingon ang ating bida sa 10 bagong miyembro at winika. Isa lamang sa inyo ang nabuksan na ang legendary weapon at artifact. At iyon ay si Joaquin. Ngunit upang tuluyan ninyong mapalakas ang inyong kagamitan, kailangan ninyong ipatak ang inyong dugo sa inyong sandata. Pagkatapos, bibigyan ko kayo ng misyon. Nagtaka ang lahat dahil hindi nila alam na legendary pala ang kanilang hawak na kagamitan. Ginawa nila ang sinabi ng ating bida. At sa oras na tumama ang dugo sa kanilang mga sandata, nagsimulang mabuhay ang liwanag. Nagising ang mga legendary artifact at weapon, mga pamana ng dating mga alamat at bayani. At sa sandaling iyon, ang kapangyarihan ng kasaysayan ay muling bumangon. Sinabi ng ating bida, "Handa na kayo. Gawin ninyo ang lahat ng inyong magagawa para mas lumakas." Ginamit niya ang susi at malakas na tinig ang binitiwan, "Dungeon. Activate." Sa sandaling iyon, nagbukas ang isang portal. Kumikislap at umiikot sa hangin, parang naglalaman ng misteryo ng ibang dimensyon. Pumasok ang lahat at napadpad sa isang kakaibang mundo. Isang dimensyon na may 10 portal, bawat isa ay kumikislap ng kakaibang liwanag at enerhiya. Nagulat ang lahat. Ngayon lang nila nakita ang ganitong tanawin. Biglang naglabas ng boses ang God System, kauna-unahang pagkakataon na narinig ng lahat. Pumasok ang isang hunter sa dungeon na pipiliin. At nagbabala naman ang sistema. Maaaring kayo'y mamatay. Ngunit kung malalampasan ninyo ito, magtataglay kayo ng kapangyarihang hindi inaasahan ng sino man kapag natapos ang misyon. Maaari pa kayong umatras, ngunit makikita sa kanilang mukha ang inyong determinasyon. Sa mga sandaling iyon, naunawaan nila kung bakit naging ganito kalakas ang kanilang guildmaster. Dahil sa ganitong uri ng pagsasanay, punong-puno ng panganib, disiplina at determinasyon. Agad nilang pinasok ang mga portal, isa-isa. Muling binitiwan ng God System ang babala.
Sa inyo nakasalalay ang hinaharap ng mundo. At sa puso ng bawat hunter, isang apoy ang sumiklab. Ang pagnanais na maging mas malakas, na maging karapat-dapat sa kanilang pamana, at magtagumpay sa hamon ng dungeon. Nagtaka ang ating bida sa sinabi ng sistema. Noong nakapasok na ang lahat ng hunter sa dungeon, nagsimula muli itong magsalita. Pangalawang misyon, i-activate mo na ang isang susi. Agad namang nagtanong ang ating bida. Bakit kakaiba ang ginagawa ngayon ng sistema? Parang nagmamadali ito. Ngunit sinagot siya ng sistema. Pagpasok mo, malalaman mo ang sagot. Inactivate nga ng ating bida ang susi. Sa isang iglap, nagbago ang kapaligiran. Napunta siya sa isang kakaibang lugar. Isang mundo na para bang tinitirhan ng mga dakila o Diyos. Sa malayong dako, may isang lalaking nakatayo. Hello Juan. Ako nga pala si Baku. Ang God System at ang Bakunawa. Nagulat ang ating bida. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang itsura ng dahilan kung bakit naabot niya ngayon ang kanyang taglay na lakas at pagkakataon na maging isang hunter. Sinabi ni Baku sa ating bida, kailangan mong magmadaling magpalakas dahil may paparating na sakuna sa mundo ng mortal at sa langit. Sa kasalukuyan mong lakas, hindi mo kakayanin ang mga Demon Lord Realms mula 1 hanggang 5. Ang lakas nila ay hindi pangkaraniwan. Nagtanong ang ating bida, ano ang sinasabi mo? Anong paparating na sakuna? Ngumiti si Baku at nagpatuloy. Nasira na ang unang tarangkahan at patungo na ang mga alagad ng dilim sa pangalawang tarangkahan upang sirain ang tanikala. Kapag nangyari iyon, ang mundo ng mortal ay magiging dagat ng dugo, malaya nang makakapasok at makakalabas ang mga Demon Lord Realms. At ang pinakamalala, kung makuha nila ang susi, mapapalaya si Malaspikana. Nagulat ang ating bida sa sinabi ni Baku at agad na nagtanong, ano ang dapat kong gawin? Sumagot si Baku, may bigat ang bawat salita. Abutin mo ang level 750 upang mabuksan ang iyong 4th awakening. Ito lamang ang susi para matalo mo ang mga Demon Lord Realms at mahadlangan ang pagpapalaya ng kanilang Panginoon. Muling nagtanong ang ating bida. Paano mo alam ang lahat ng ito? Ngumiti si Baku. Matay kumikislap ng kapangyarihan at sinabing, dahil ako ay dating Diyos ng langit. Sa labas ng guild ni Juan, dumating si Baby Ama, dala ang isang layunin, patunayan ang bagong taglay niyang lakas at umaasang matalo ang ating bida. Ngunit higit pa rito, hawak niya ngayon ang legendary weapon ni Diego Silang. Si Diego Silang, isa sa mga kilalang Pilipinong revolusyonaryo, ay mahusay sa espada at pakikipaglaban sa kamay. Pinuno siya ng rebelyon sa Ilocos laban sa mga Kastila noong 1762 hanggang 1763. Kilala sa kanyang tapang, mabilis na galaw, at husay sa kampilan at espada. Minsan siyang tinuturing na Robin Hood ng Ilocos dahil sa pagtatanggol sa mahihirap laban sa pang-aabuso. Bagamat namatay sa isang ambush, itinuring siyang simbolo ng kabayanihan at paglaban sa kolonyalismo. Pagdating niya sa loob, tinanong siya ni Lalin, ano ang sadya mo rito? Sumagot si Baby Ama, gusto kong kalabanin ang master mo at maging pinakamalakas sa buong mundo. Tumugon naman si Lalin, sa susunod na lamang ito bumalik, marami ang ginagawa ng master ko at ayaw na yang magpaistorbo. Ngumiti si Baby Ama at tumingin kay Lalin. Okay, sige, pag wala na siyang gagawin, sabihin mo, hinahamon ko siya sa isang laban. Agad siyang umalis, nag-iiwan ng tensyon sa guild. Sa kabilang banda, nagtatanong si Aurelion, tagapag-ingat ng karunungan, ano ang ulat sa nangyayaring digmaan? Sumagot si Thamiros, bantay ng Bagwis, hinaharang ito ng mga halimaw ng langit sa kasalukuyan. Hindi pa nagpapakita ang 1 hanggang 5 na Demon Lord Realms. Nagtanong naman si Seraphil, tagapagdala ng apoy? Nakaalis na ba ang minsahero? Sumagot si Zeraphon, halimaw ng liwanag.
Inaalalayan ito ngayon ni Ophirion. Makikita sa ikalawang langit ang sagupaan, halimaw ng liwanag laban sa halimaw ng dilim. Nagbukas na rin ang portal patungo sa mundo ng tao. Sinabi ni Ophirion, "Pakpak ng ginto. Mag-ingat ka at maging matatag. Dahil ang pagpasok doon ay hindi madali. Dadaan ka sa kawalan. Kung hindi mo ito kakayanin, maaari kang maglaho." Tumugon ang mensahero. "Salamat sa babala, Ginoong Ophirion. Handa na po ako." Ngayon, nagpakita na si Baku, ang Bakunawa at ang God System sa iisang anyo. Ang hinaharap ay puno ng misteryo, panganib at mga hamon. Ano ang mangyayari sa mga susunod na misyon? Napakarami ang kailangang abangan. At lahat ng iyon, makikita lamang dito sa ating channel, Pinoy Ori Manhus. Maraming salamat sa lahat ng inyong suporta. Sana patuloy ninyong suportahan ang kwento at makilala ng mundo ang talino at tapang ng Pinoy sa bawat hunter at sa bawat alamat na binuhay natin.